Hindi natin alam kung ano mangyayari mamaya. Hindi ko rin alam kung bakit gano'n. Tapos, nasusuka ako. Napasok ko sa tawag. Ikaw, ilagay ka nga muna dito. Kuya, bakit po? Hindi mo pa nandali siya. Dating mo dito. Sige po, kuya. Basya, naginig ka. Nakita mo ba ang bote na to? Tinamoy itong inumin. Tapos magsusuka ka. Suka mo lahat ha. Naiintindihan mo ba? Pero, ano naman? Kapatid mo naman yan. Sa paningin mo lang yan. Pero, pero Basya, yung nararamdaman mo, hindi lang yung basta-basta na. Ano? Ano yan daw? Kuya, ito na po yung kalakala. Sige, hindi mo dito sa harap niya. Tapos ang lalaki sa dyan. Sana, ang hindi ko niyaro kahit siya sa igasinaan. O sige po, kuya. Mainit pa talagang gamutin pag sa tayo ngayong linggaw? Sa totoo lang, Magdalena. Ang yan ko sa tenga. Pinapakot na narinig siya, nakakatanggal ito. Di pali kung nilirok mo kasi, hindi na alisin ito. Pero yung sa tenga, kahit sino albularyo nilagawin nito. Pero, nagpapakasakali pa rin ako ngayon. Albularyo ka pala, Andres? Oo. At gagawin ko lang para matulungan ka. Inumin mo na ito. Sigit mo sa akin, inumin mo lang. Oo, sige. Gagawin ko. Nakakagiling naman ko, Andres. Tulungan niyo ako. Sigit ko sinabi ng babae ito. Alis natin natin mo natin sa katawag niya. Kailangan magtagupoy tayo. Sige pa, Magda. Tulungan mo niya. Kuya, wala lumalabas. Yung sa show. Parang sinalik niya yung gamot sa labas. Wala naman kung nasabang yun ko eh. Nakakainis. Hindi na kasi. Pagkakuin ko. Hindi ako malakas sa gamot na yan eh. Andres, ano gagawin ko? Hindi na ito matandaan. Hindi. Kamayo ko na itong paraan. Pagkakalihin ka na Magdalena. Anong oras na ba? Alas 7 na po. Malapit na pagpili Magdalena. Alam mo oras, hindi ko na makukontrol yung sarili mo. Magpapalit ka ng anyo at mananakit na. Ha? Pero ano gagawin ko? Hindi nga tulog ko? Oo. Hindi mo makukontrol yung sarili mo at mananakit na. Kaya Magda, ito lang yun. Nandun ko malakas na. Malakas? Hindi mo yung papatay. Nasa pintuan siya. Andres! Andres! Basta na yung pinto! May nararamdaman akong kakaiba sa loob ng bahay mo! Andres! Magdalena, nararamdaman mo yung kapwa ko aswang? Ano? Aswang? Aswang din siya eh. Yan yung sinasabi ko sa'yo kanina. Andres! Ikaw! Tingin mo pa! Ano kuya? Magbubuksan ko ba? Oo, sige. Mukhang kailangan ko rin ng tulong niya. O sige, kuya. Mga ganun, nandiyan na po ako. Ikaw yan ako naman yung pag-ibig kay Magdalena na nagsisilap na. Mapansin ko rin kung maangin siya ng konti. Ibig sabihin, lumalabas siya ang pagkasong niya. Hawakan ko ang kamay niya. Tumawak siya pabalik pero sobrang ligpit at maya-maya ay dumali siya. Hindi na isasirapan. Nararamdaman ko rin yun ang mga yabag at boses nila Picoy at Macanol. Nako, hindi natatanggal ang iyagaw sa tenga. Kasi sa ganung paraan ako niyagaw eh. Maraming albularyo at sumubok sa akin pero hindi na pala ito natanggal. Kawawa naman pusok na magiging ang tongsi. Magda, umalma ka ah. Isahin mo na ako, Andres. Sige ka. Andres, malakas na. Sige na ako.
salita, hindi siya naging buo. Walang siya ka. Pero kahit na, may ginagawa pa rin siya. Oo, at hindi siya makikipalaban ko kundi ikaw. Kung ginawa mo sa aso para makiambag ko, nagkakamali ka. Dahil sa ginawa mo sa kanya, may kahit na siya ay makinete ang sinapit niya sa'yo. Katulad niya ginawa mo sa akin. Akala mo siguro makikikalaban ako na albularyo. Nagkakamali ka. Dahil kami nayang daw ko. Sa albularyo kami kakampi. Hindi namin gusto makiaswan. Pakalain mo nga naman, no? Siya rin yun ang daw sa'yo. Hindi, Andres. Kundi yung tatay niya. Tanda ako, di ba? Tanda din ang tatay niya. Sinabi mo siya. Pero magkama pa rin sila. Parehas lang yun. Pinabit din ako sa nasa laban sa lolo mo noon. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Kalaunan na eh, nasanip puwersa kami ng lolo mo. Napatay namin ang tatay niya. At dahil doon yung pinagkakanin mo, Andre. Dahil kasalanan ng lolo mo. Kasama sana ang kapatid mo doon, pero sadya hirap kang kalabanin ako. Kami ng tatay ko. Dahil nakaprotekta din ako sa inyo, Andre. Hirap na ako sa tatay mo. At hanggang ngayon, puprotektahan ko kayo laban sa babae yan. Maraming salamat pa kayo. Kahit naman hindi, kaya-kaya kong protektahan ang sarili namin. Pero dahil sa kapita, patayin na natin ito. Hindi mo po kami, Andre. Nakita mo yung mga buko. Yung gising ka nan. At sumunarin natin ito kasi tutulog ng bahay. Ikoy! Iwala! Koy! Bakit hindi ako yung harapin mo? Ano mo mo sabi, ah? Relax ka lang. Manood ka muna. Wala nood-nood sa akin. Susugod na ako. Mapatay kita, Linda! Yan ay kung makagawa mo. Ay, subok na yan. O ikaw, yan ba kaya mo? Ayaw mo ko lumapit sa'yo. Dahil takot ka sa puso sa amin ko. Pero ito, sa tingin mo, makakatakad ka dito. Hindi. Tita, ano gagawin ko? Kumalma ka lang. Hindi ko lighter. Dahil sa buyan ito. Ito ko ng buho ko. Ay, talaga. Tumigil ka! Huwag ka magsalita! Ay, tumakas! Huwag ka pa na eh! Ano na, Poy? Wala naman ako dyan ng kapoy ah! Sige ko, sa bintana. Nagahanda na pa ng kapoy. Ano? Ah, pero nakalimutan din eh. Hindi na aabot. Kanina pa eh. Eh kasi kuya, nakakatawa mo ng pati kayo eh. Kaya mo na. Nasa ako naman sa dito eh. Hintayin nyo na matagal. Dito tayo na. Aboy. Abay, Anday. Talagang hindi ka tatay na masok eh. Ingat ka. Dahil hindi ka maaaring mapatay na kayo. Ano na po eh. Kailangan mo na talaga mag-anak. Sa usapang anak. Kailangan mag-iabot ang tanganin eh. Dapat lang may anak ka. Habang maaga pa dapat magkaroon ka nila asawa. Panood na. Hindi ako ng gabay. Natakot ako. Nasakit ako. Lagi ako nahanap yung tukoy sa kanila ng bahugos nila kasi nasabi, papalit ako sa lolo ko. Kaya ito, nag-iaya ko dali ako. Nakahanap din naman yung mga pinsis ko. Sigurado ako, magkakaako sila doon. Isipin ko, ito yung gabay ko. Na mawala ako. Kaya kanina lang kayo. Mawala man ako, ipapalit at papalit yan. Kasi marami ako kasi. Eh, ganun ba? Eh, sa akin lang naman, nag-aalala ako sa mga tao dito sa lugar natin. Ikaw lang din naman yung lagi takbuhan nila eh. Lalo na ngayon, agresibo yung asma. Kapag nawala ka, mamimiyasa talaga yung sinilingan na yan. Kuya, ano, nasaktan ka ba? Hindi, kahit naman ako, baka sila ka kagad eh. Dito, naman pala yun eh.
Bukas Magdalena. Ayun ko, kanya raw tayo. Ganun din naman ako ng office eh. Hayaan nyo, ako kaka-office sa kanya. Nakakatawa naman siya pag ganun. Tsaka handa ko na yung pagkain niya. Sabi ko, kumain ka na rin. Sige na ano, pumasok ka lang po sa kwarto. At naikinig makausap siya katulad niya. Makipaisipin mo rin. O siya, sige. Ginawa lang namin ang dapat gawin ko. Ang sa totoo lang, sa pagkakataong yun ay nabigyan na yung kasagutan ng tanong ko tungkol sa pagkamatay ng nanay ko. Alam ko na kung ano ang pangalan ng aswang at yun ay Hila. At kumaan din ang loob ko nang malaman na si Magkalor ay kasama ko pala talaga. Kahit sila ng sitwasyon ni Magdalena. At tungkol sa pagtanggal ng miyembro sa katawan ni Mata, suko na ako. Talagang walang magagawa ang kahit ito na magsasabi sa tinghan. Narinig ko yung sinabi ng aso kanina. Kasi ito matay kay Hani at buntik niya na akong madali. Kaya nga natin di tayo tigoy. Pagigil din natin si nanay, si Lolo at ang mga sakripisyo ni tatay. Kung hindi niya pinatay si nanay, di sana ikatuwag si tatay sa pagpapalaki sa atin. Hindi sana sinagbalat ng magal ng sobra. Para magkaroon na lang yung pag-isip-mabilang niya sa atin. Pero, kuya, namatay na si tatay sa hindi may paliwanag ng pangalan. Kaya naman iwasan yung puno, di ba? Pero sabi mo, naalanganin siya. Pero, paano kung ano gana ang puno? Posible na. Paano kung sinangarin mo? Kaya nga kuya, dapat usayin na natin sila. Hindi lang si Lolo tayo tinanggal nila sa atin. Posible si tatay din. Ibig sabihin, tinanggal nila tayo na karapatan na magkaroon na magulang. Tinanggal nila sa atin, kuya. Ano, makakaroon natin yung space at tigoy. Sisikapin natin. O sige na, kumain ka na. Natali ko lang sa Magdalena. Natapos ang buong gabi na naging maayos na ang pag-o pagkatapos ng pangyayaring yun. Mas narinig ko si Magdalena. Wala sa hinggat-nat niya. Dahil palagay ko ay manita pa rin siya. Dahil nagpaumalas si Magkalor. Kaya sa pagkakataon yun, nasa ako ng namin siya at nagkakasal. O ano Kapya? Gusto yung pag-isip mo? Kahit naman, Andres. Maraming salamat pala kagabi, tsaka pasensya na ha. Wala yun. O nga rin eh. Gusto ko humingi ng pasensya. Inaasa yata kitang magkakapit kita pero hindi naman nangyari. Sabi naman ni Magkalor, wala daw talagang gusto kong nagaw kapag sanay malumaan. Ganun pala kasi ang nangyari sa kanya. Oo. Pero kita mo siya ngayon. Gusto natin yung pagka-asong niya. Hindi yung ginagawa niya kahit asong siya. Ang sabi nga niya, tuturuan niya daw ako kung paano gawin yun. Eh mabuti naman. Ano, gusto mo ba ng gatas? Magpindit lang kita. Gusto ko sana, kaya lang, tatanggalin kaya yun ang siguro ako. Oo, tatanggalin yan. Ano, gusto mo ba? Saka kapag lumabas kaya ako, hindi kaya ako masusunod. Bakas ng sunog ng bawang roon. Kahit ang sinakoy kong bawang at bigat sa mukha niya, wala daw ang epekto nito. Pag pinapansin, ginalak siya sa bandalikuran ng bahay. Dito sinakikita ang mga manok at nadat na namin si Magkalor na nakatigil sa mga manok. Ako, Mangalor. Punta ka pa sa aking isang manok ha. Huwag ka muna matatakam dyan. Wait, ito naman si Andres oh. Hindi naman ako nakatitig sa mga yan para kainin eh. Asus, wala kang intensyon na kainin sila. Ano tayo lang, bakit ka nakatitig dyan? Eh kasi, nagtatanong ako sa isipan ko. Kung sa tao may aswa, sumanap din kaya? May aswang na sumanap din kaya? Naisip mo talaga yun? Pero sa palagay mo, meron kaya? Eh, siguro, yun ang lalaway. Hindi ba, ganun din ako sa aswa? Lalaway? Ano? Hindi ako yung lalaway, no? Ah, eh, di ba? Aspo lang yung naglalaway. Baka
kasi yung mga yun eh. Yung kami, tsaka ako. Tapos si Magdalena, magandang ubod. Pero, grabe ka, Magda. Naging aswang ka pero hindi nagbago ang mukha mo. Namula lang yung mata mo pero maganda ka pa rin. Samantalang ako eh. Oo, anong gano'n? Ang pangit na itsura mo. Agos naman, sinataral mo naman eh. Sige, totoo naman eh. Ang pangit mo bilang ang talaga mga ano. Ay, nako. Kung hindi ka lang talaga ako ng lolo ko. O bakit? Ano gagawin mo? Kakainin mo ba yung atay ko? Aba, bilang langga, hindi masarap ang lalaki. Babaeng ba rin ang gusto namin? Ano ka ba? Aba, kapal pa rin ang mukha ng langga. Gusto ko rin ba? Nayaan mo kami mga guwapo sa inyo. Anong guwapo? Eh, kung sa bagay, magandang lalaki ka nga naman. Pero, seryoso ako. Pautan namin. Pautan nga muna ako na isang manok, ha? Gusto niyo Magdalena, na kayo ano, ano naman? Wala ang mga mata niyo noon. Masyado siyang malakas. Pilit ko lang inaabot ang pisngi niya noon. At hindi mas ng bahaya. Dahil kapag at nagulat, isa ang sarili niya sa kalako. Binawan niya ako alas at ako naman niya ako. Stress. Oo nga. Ayos na ako, Magdalena. Ang importante, bumalik ka. Balik na naman sa dati ang mga buhok niya. Ano noon? Bumalik rin sa pagiging tao. Nagsiringan siya dahil malaki na naman talaga si Magdalena. Yan, sorry ako eh. Nakakahirap mag-control. Kasi na lang kung mapatay ko kayo. Pero, nagawa mo pa rin kontrol yung sarili mo, di ba? Sa paulit-ulit na gano'n na kinukontrol mo yung sarili mo. Magagawa ko rin yung ginagawa ni Mang Ano. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Sinasabi ko na sa'yo, Andre, lagi mo na lang ako. Kaya mo to. Hindi ka na ako magda, di ba? Lagi kitang gagabayan sa ganitong problema. Hindi ka na maaayaang makasakit at hindi ka na maaayaang masaktan. Maraming salamat kahit nagbihirang pa na kayo. Maraming salamat talaga. Pagkaksabi pa ang nakalipas ng paulit-ulit namin ginagawa yon. Habang tumatagal pa ay unti-unti na niyang nakokontrol ang sarili niya. Hanggang isang hapon, bandang alas 6 yun, inagdala si Mang Kalor na biglang may huminto sa sakyan sa tapat ng bahay namin. Kuya, yung lalaking mayaman na pumunta dito ng nakaraan. Nandito siya. Sino yung mayamang lalaki? Hindi mo sinabi niyang nawawala yung asawa niya? Tapos kasi nga hanapin yung asawa niya gamit ng isugat dugo? Ah, eh bakit naman siya bumalik? Hindi niya sabihin, pipilitin niya ako. Andres, pakiusap. Huwag mong kong ibibigay sa kanya, ha? Ibibigay siya. Andres, meron kang bisita. Si lalaking yan. Huwag kong ibibigay dyan. Yan kasi yung gusto. Ito? Abantay ka nga. Nakakikita yung asawa ko eh. May nakapagsabi sa akin na nandito daw siya. Ha? Paano naman napunta yung asawa mo sa akin, sir? Ano ba itsura ng asawa mo? Maputi yung lahat sa kanya. Yung balat niya, lahat. Eh, si Magdalena? Oo, si Magdalena. Sinasabi ko na ako, nandito siya eh. Magdalena! Walang asawa si Magdalena. Pero kidnapper na doktor, meron.
Gusto ko paparinig kita. Sir, kalma lang. Hindi ko nagugustuhan ng ginagawa niyo. Wala naman ako pakilang kung magustuhan mo hindi yung ginagawa ko. Basta ilabas niyo si Magdalena. Kung ayaw niyo, may makakatay dito mismo sa mamamahay niyo. Kaya ilabas niyo siya. Hoy, lalaki! Bakit mo tinatungan ng parang yung kuya ko? Dahil kinuha niyo kung ano yung akin. At kailan na pa ako naging pagmamayari, Doc Galvan? Kahit sa wakas, lumabas ka rin. Paano na yun? Talagang sanda kayo ni Troy. Ako siyang lumaban sa aswang sa murang kinadya. Kasi hinahayaan makalagay. Binigyan ko rin siya ng punyal na magagamit niya kapag nalapitan siya ng aswang. At ako naman, nilagay ng kampilan sa bewang. May kalugas ito kaya hindi rin ako masusugatan. Kumuha rin ako ng bulto pagi. At ang pambuli ay pagbabago na nasa bote. Ang isang nalat na isa. Sabi ng lolo ko, gamitin ko daw yun laban sa aswang kong kinakailangan. Kaya dapat sa oras na ginamit ko yun, tapos ko ang laban. Sinabi nilang yun, sinagulat ang kapatid ko. Kuya, kapag nasali sila, makikita ako sa lalim natin. Ano lang gawin ko na ito yung tamang panahon para gamitin ko at tutulungan nila ako. Ikaw, dito ka lang sa loob ng bahay ha. Tulad ng lagi ko sinasabi, magpaliktad ka ng walis. Pero, kuya, nararamdaman ko na lakas si Kuya. Huwag matakot. Wala si Kuya, hindi ba? Oo, isang po to. Pag-aari niya ni Lolo. Agimat yan para protektahan ka. Sabi ko siya sa balikat at pakulunganin, yung tubig na ang lakad ko. Hinihinda ko na noon ang sakit sa sugat ko. Paglabas ko naman, nangingibabaw na ang mga tahol ng mga aso at ang angin ng mga aswang. Nakikita ko nasisirapan si Magdalena. Nakapulupot sa kanyang leeg ang bukok ng isang kubot, bintana si Picoy. Kaya ako, umunat-unat sandali para pakiramdaman ang sugat. At ang maramdaman ko, ilang kaya ko na. Tumakbo ko ng mabilis. At gamit ang pangpilan ay pinuto ko ang bukok na nakapulupot sa leeg ni Magdalena. Walang yakan! Amoy ko! Amoy ko! Diyos! Tulungan mo ako! Huwag ka mag-alala, Martha. Ayos na ako. Ano? Ano nangyari na ayos ka? Hoy, nagkita ulit tayo, Asoka. Talaga bang hindi ka titigil sa pagkatake sa amin? Oo! Hanggat hindi ka tumigil sa pagtulong sa mga biktima ko. Walang pagpapay ng lolo sa tatay ko. Kulang pa ang mga magulang mo bilang kabayaran sa buhay niya. Sinukati na ako gamit ang dalas niya. Pero tumakbo ko palagit sa kanya. Pinutol ko ang bawat bugok na humaharang. Pero nakuha niya ako sa bandang likuran ko. May bugok siya doon na bigla akong pinulutan. Hoy!
humihigpit ang buhok niya sa katawan ko. Ako naman ay nagsisigla. Naaamin ko ang buhok mo. May sugat ka. At mukhang pinusok ka ng doktor na pinikuhanan natin sa babae. Matakam na sa tubo ko. Talagang mataksak ako. Umiyak ako, wala ko siya. Umikot sa kanya ang buhok ni Magdalena. Kahit na inaatake siya ng mga kasama ko. Hihirapan siya, oo. Pero ginagawa niya ang lahat para protektahan ako. Ako naman, ginamit ko ang nakukuha kong batas mula sa ilong ko. At pinitang pinahit ang bilis niya sa katawan ko. Sa tingin mo, makukulong mo ako. Nagkakamali ka. Umiyak na. Huwag mo nang hintayin mo kung gusto ko yan. At hindi kita hahanaan makalapit sa akin. Huwag! Hindi na pa ako makakalapit. Ito natin. Ginagawa mo? Ginagawa mo sa akin! Ginagamit ko kasi ang buhok niya para makalapit sa kanya. Dahil nagiligaw naman ako ng ilang parte ng buhok niya. Buhay na buhay ang mga to. Makapal at magaspang. Mabuti na lang sumulong ang buhok ni Magdalena at pinulupot ito ang buhok niya may hawak sa akin. Dahil wala kasi, pagkakak na lang ng asumay na pinulupot ang buhok niya at sinabot ang dulo sa akin. Sa ganung paraan ay makakapitan ako para makalapit sa mukha niya. Pero ang kasama ng buhok na yun na may hawak sa kanya, tumulong rin para maalis ang buhok niya sa katawan ng aswang. Hanggang sa lumagaglag ang kalaban ni Makamol. Hawak sa paalala mo yun! Nakakalabi ko ngayon! Ang kaso, hindi ako papayag. Huwag ka lumapit sa akin! Hindi na magpagay sa'yo. Ano? Huwag ka tumakas na walang yakas ka! Ayos lang yun, Marta. Ikaw ako siya. Hindi na yung makakalayo. Ikaw lang yung Magdalena ang aswang at sinayaang makatakbo. Pero humabol lang sana ni Victorito na lumalagablag. Dahil ito po, nabilap ang aswang at ako naman ay nabangan pa ang pagbangon ng aswang sa silang ko. Gusto pa niyang lumaban kahit nasa mukha niya ang kampilan ko. Kaya parang siguradong mamamatay na siya. Kinuha ko ang ako nito kay Picoy sa bintana at pinagulog ko ang aswang. Lumayo sila Makamol at Magdalena sa akin. At doon ko nakita ang naging tao ng aswang. Hindi ko akalain na tiyahin ko pala siya sa pinsan. Anak siya ng pinsan ng lolo ko. At ang aswang yun, asawa. Pinagago talaga ako ng Magdalena. Wala akong ipapalaban kundi kasibuho ko pa. Kala ko ibang linda. Ito nga talaga. Ay naku, anak ng tinapa nga naman, no? Ano? Pinagubo? Oo. Pero buti na lang siya, hindi sa pinsan. Eh, di malayo. Pero nakakahiya. Pagkapareho na kami na apelito. Mamamatay tao siya. Ay naku, suicide talaga. Nangyaring parang kasigla ko ngayon. Sa mga sikreto ko bang ano. Pero kapag nawala ang pinsan nito, papalik sa dati ang naramdaman ko. Hindi ko sinasagot ko. Sa wakas ay matapos ang problema namin sa mga aswang. Nakapagsabi na kami ng gabi yun. Sabihin ako sa kapatid ko. Dahil ang laki ng tulong ng paalala sa amin. Napapasa naman, ako na lang ang nadat na namin sa bakulan. Alala si Magdalena sa nakita yun. Ganito pala mamatay ang aswang? Nakita ko ba sila? Siguro, ganun sila mamatay dahil talaga ng aswang sila. Ikaw kasi at si Mampano, sayang daw lang. Saka, bakit mo rin naisip na mamamatay ka? Kasi ito, hindi mangyayari yun, no? Hindi ko papayag. Hindi.
magkano ang gastos papunta doon. Dito muna tayo. Mag-alaga tayo ng maraming manok para makapunta tayo sa parin nila Magdalena. Oh, may sasakyan na naman ah. Naku, Andres, yan yung doktor. Ano? Ano naman kailangan nito? Alay ko, ang sakit na ng mga sugat ko. Sir, ito po. Sinaktan nila ako. Lalo na yung babae niyan. Aali mo yan, kunin niyo. Kukunin ko yung babae. Oo, mga pulis. Aso mo yan. Kunin niyo siya. Ano yung sasabi mong aswang? Yan, aswang. Hindi ba pina-experiment ko yan? Ninakaw ko sa mga magulang ko yan. At kinuhaan ko ng dito kasi gusto na makagawa ng dapat ko. Ano yung pinagsasabi mo? Hindi ba sabi mo asawa ko siya? Kung ano yun siya, bakit may nasawa? Ang sabi naman nito, dalaga siya, wala siyang asawa. Wala siyang siyang na patuloy na makasama kayo. Ay, nako sir, huwag mo kayo maniwala dyan. Siya yung sumukusika para pawiin sa amin sa babaeng biniktima niya. Hindi naman namin binigay, kaya ito naman ang sinapit sa mga kasama namin. Ayun o, nagaliran niya. Binutan siya para yung bilik na yan. Itong bata siya napaparoon niya eh. Niligtas lang na kuya niya. Mas kami ang dapat mag-report niya, sir. Nasa amin pa rin bala. Ito, suriin niyo na lang yung baril na dala dyan. Oo, totoo mo ba yun? Ikaw na nagawa niyo sa kapiliran niyo. Totoo po yun, mga pulis. Sinaktan kasi niya si Ate Magdalena. Kaya ko lang, pero tinutay niya po sa akin yung baril niya. Mamamatay na po siya ako kung di ako niligtas ni kuya. Aba, ba't ko masinabi kayo ah? Ba't kumatay? Sige nga, bakit ka napunta dito? Natakay ko dito. Nasabi mo ba sa mga pulis yun? Siya mo nga pali dito. Gusto na lang tayo dito. Si Magdalena lang yun. Ibig sabihin, siya ipakay mo. Pero tinuturo mo siya bilang halimaw. Sir, tignan nyo ah. Ano bang dahilan niya bakit siya nandito? Albularyo ako. O, tapos doktor siya. Pagkaya ko yung pamamaraan namin sa pagdasamot. Bakit umabot siya dito? Tsaka doktor? Naniniwala sa halimaw? Aba, umaparasing doktor ka. Tsaka kapal na mukha mo. Kami ang dapat mag-report. Huwag mo nang mapatay ang kapatid ko ah. Ayan mo yung ebidensya, sir. Sir, eto po yung pala. Nasa kanya po yung baril. Akin niya. Magrereklamo din mo ako sa 3 buwan na pagpapahirap niya sa akin. Testigo yung mga magulang ko dahil 3 buwan din akong nahiwalay sa kanila. Oo, mas matibay yung ebidensya nila. Kasama, usasan niya. Teka, ako yung nag-report. Ako yung nahuli niyo. Bakit? Ay! Pinala nila ang doktor na yun balik sa sasakyan. Umalis silang maluwag ang loob namin. Si Magdalena noon, ay emosyonal na naman at ako naman ay niyakap lang siya. Tama na, Magdalena. Nakapal na natin yung visa. Malaya ka na sa kanya. Maraming salamat, Andres, ha? Paano ba ako makakabawi sa'yo? Ay, sus! Kadali-dali lang yan. Isipin ka mo lang, anak. Sabi mo ka nun. Naririnig ka ni Kuya. Oo nga pala, may bala. Nakulong nga ang doktor na yon. Tapos na rin ang problema namin sa mga aswang. Kami naman ni Magdalena. Dahil sa kanto ay nakakuha kami ng tulong sa mga kapulisan para makita niya ulit ang mga magulang niya. Hindi na rin siya naglihim tungkol sa nangyari sa kanya. Kaya kahit masakit sa mga ito, pumayag ang mga magulang niya na sa poder ko siya titira. At dito ko na lamang po tatapusin ang kwento ng lolo at lola ko. Sa ngayon po ay nakatira kami sa lugar ng lola ko, kasama ang lolo namin na si Andres. Albularyo pa rin siya ngayon. At ang lola naman namin, tila tulos na ang pagkaasong niya. Kung naman po kay lolo,
ko. Pero kung mananatili ka walang alam dyan, papasok tayo sa babuyan at hindi ka na namin cargo. Bilisan mo na! Lumakad ka na! Pumasok yung polo ko ako nila. Ito ang ipin mo. Nandiyan na sila bakit to? Ito ang ipin mo. Ibang anak na natutupang malaman kung paano nagsimula ang iyong mga magulang. Kahit na sa panahon nila, hirap na hirap sila sa kalagayan na yon. Pero ikaw naman na anak na kwento lang ang naabutan. Proud na proud ka pa dahil naging matapang sila. Totoo nga talaga na ang mga pinagdaanan mo sa nakaraan ang paganda ng kwento ng buhay. Katulad na lamang ng nakaraan nila na magsasabi kong naiiba sa lahat. Kaya nais ko rin ibahagi itong kwento nila. Pero bago po yan, magandang araw pala muna sa lahat at ganoon din po sa inyo, Miss Flor at Sir Jay. Kasalukuyang naninirahan po ako sa ibang bansa dahil nakapangasawa po ako ng may lahi. Ako nga po pala si Marigold at ang kwento na ibabahagi ko ay ang kwento ng mga magulang ko na nakasulat sa point of view ng papa ko. Siya nga po pala si Alejandro. At ito, ang kanyang kwento. Bago ko pa simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Oo. Para makapagpahinga naman ako sa puro tanong ng tao sa nawawala nilang pamilya. Wala namang pinagbago sa sagot ko pero bakit pa ulit-ulit na lang sila nagtatanong? Oh, sino naman ako? Hello? Sino to? Mayaman ka, di ba? Walang silbi ang pera mo kung hindi mo tutulong sa mga tao. Saan sabi mo? Ano ka ba? Ibigor to, at hawak ko ang anak mo. Ngayon, gawin mo na ang sinasabi ko, kung hindi, papatayin ko itong bata nito. Yan lang. Nagkamali ka ng hinabot dahil wala ako anak no. Wala pa ka lang asawa sila. Ulo ka ba? Nagkasaya pa na ng pera sa Facebook. Sumama na ka yan. Wala kang anak. At sino naman itong bata nagkamalas sa mata? O ano, naririnig mo? Itungkot ko ito malapit sa pwesto mo. Ngayon, ipelita mo lahat ng anak mo na meron ka dyan sa sanlaan mo. At gamitin mo yung pera para hanapin yung anak mo. Hindi sa tao ka nito nung tatlong araw na ligtas ang buhay. Mamamatay itong bata nito. Oh, bakit ako? Dahil ikaw ang mas may paraan para mahanap siya. Marami ng pera, gamitin mo yan. O mamamatay na lang itong bata nito. Kuya! Kuya, tulungan mo ako, kuya! Oh, hindi mo pala anak ito eh. Gusto kapatid pala. Ganun pa rin yun. Mahalaga pa rin sa itong bata nito. Laglagang pang ako ng ibagsak niya ang telepono sa kabilang linya. Medyo masakit sa tenga yon, pero syempre, lapit akong nag-alala dahil nakuha niya ang kapatid ko sa eskwelahan. Wala sa sarili na patingin ako sa relo na nakasabit sa pader at alas 5:20 ng hapon. May 20 minutos na ang nakalipas mula ng uwian ng mga estudyante. Ano ko ba naman, Melissa? Ba't mo ba nabayaan si Samantha? Kahit alam kong kinuha ang kapatid ko, ay nagtanong pa rin ako para matisi siya kung bakit hindi niya ito binantayan ng maayos. Iyaya siya ng kapatid ko noon. At oo, meron akong karamihan sa pamumuhay noon. Meron pang pag-aalaga ang kapatid ko. Pagkapangyayari na yun, halos hindi ako makapaniwala. Tamang tingin na lang ako sa imahe ng Diyos noon na nakatayo sa altar at nakatanong ako mismo roon. Diyos ko, bakit naman nangyayari ko?